Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking munting channel. Ako po ay magdidemo ngayon ng 2 valves control ng dalawang 3-way switch. Ito po yung ating diagram. Ito po yung ating diagram. Yung line 2, diretso po yan sa ating mga bukilya, sa ating valve. Yung line 2 natin. Dito natin i-splice yung ating mga wire. At dito po sa ating line 2, yung pangalawang valve natin, dito na lang natin i-splice sa unang valve para makatipid tayo ng wire. Kasi kung paabutin pa natin dito sa ating splicing box, kukonsumo pa siya ng wire na mahaba. Kasi halimbawa kung ito ang distansya nito ng dalawang valve na ito, itong junction box na ito, kung 3 meters o 5 meters, at papaabutin pa natin dito sa ating splicing box, magkukonsumo pa tayo ng mahabang wire. Ngayon, ang ginawa ko, in-splice ko na lang dito sa ating line 2, dito sa ating bukilya, para isa na lang yung pupunta dito sa ating splicing box. Yung line 1 naman, ito, dito rin tayo mag-i-splice, tapos maglalagay ako ng isang wire papunta dito sa unang 3-way switch. At ito naman yung return, yung dalawang return, dito rin natin i-splice yung dalawang return. Ito, yung valve 2, ito yung return nya. Yung valve 1, ito din yung return nya. At naglagay ako ng isang wire papunta po dito sa ating pangalawang 3-way switch. Kasi kung ang nilagay natin dito yung line 1 dito sa unang 3-way switch, dapat ang ilalagay nyo papunta doon sa pangalawang 3-way switch, dapat yung return. Dito yung line 1 sa unang 3-way switch, yung return dito sa pangalawang 3-way switch. Yan po, yung traveler natin, nakakunik siya dito sa ating number 1, kasi ang 3-way switch, may number po siya nga 0 at saka 1 at saka 3. Parehas naman dito sa pangalawang 3-way switch. Kaya yung traveler, dalawa po ito, nakakunik siya dito sa ating number 1. Parehas naman dito sa pangalawang traveler, nakakunik siya sa number 3, papunta din doon sa pangalawang 3-way switch sa number 3. Yung return natin sa 0 po siya nakalagay. Yan po yung ating 2 valves control ng dalawang 3-way switch. Lagay ko lang muna dito. Ngayon, maglalagay tayo ng wire. Tatlo po ang ilalagay natin dito, yung return at saka yung dalawang traveler. Ito po. Tatlo po sila. Isang return at saka dalawang traveler. Ito na po. Yung return, didiretso po natin dito sa ating splicing box. Yan. Kasi yung dalawang return dito natin pagsama-samahin. Ngayon maglalagay ako ng isang wire para sa ating line 1 papunta sa ating unang 3-way switch. Yan po. Ngayon, nilagay ko na po yung ating mga receptacle. Ito po yung valve 2 at saka itong valve 1. Yung valve 2, i-splice na lang po natin dito. Binalatan ko na po ito. Dito na lang po natin i-splice sa line 2 ng ating unang receptacle para makatipid tayo ng wire. Hindi na natin paabutin dito kasi kung ito mahaba din, nasa 3 meters o 4 meters, hindi na aabot dito, makakatipid tayo ng wire. Kaya dito ko na lang i-splice sa ating unang receptacle. Yan. Basta mahigpit lang po yung pagka-splice nyo dito
wala pong problema yan. Yan. Lagyan natin ng electrical tape. Paglagay naman ng electrical tape, kung anong kakapal ng insulation ng wire, ganun din kakapal ang ilalagay nyo pag sa actual na. Ako po, for demo purposes lang po, manipis lang po yung aking nilalagay. Para sa demo purposes lang po. Yan na po. Naka-space na po yung ating line 2. Ngayon, ipipix ko lang. Yan. At ngayon, unahin natin yung mga return. Ito po yung return, papunta po dito. At saka yung dalawang return na galing dito sa dalawang bukilya. Balatan ko muna ito. Yan. Itong tatlong ito, pag sama-samahin lang natin, yung dalawang return sa galing sa dalawang bukilya at saka yung papunta doon sa pangalawang 3-way switch natin. Itong tatlong ito, pag sama-samahin lang natin ito, bigyan natin ng electrical tape. Yan. Tapos na tayo sa return. Dito naman tayo sa ating line 2. Ito po yung ating supply. Ito po. At ito po yung line 2. Yung line 2 sa dalawang valve. Ito po. Pagsamahin lang natin itong dalawang ito. Ito po, binapaluktot ko po ito para hindi po matalim dito. Lagyan natin ng electrical tape. Yan. Tapos na yung line 2. Ito po yung line 1 at saka yung papunta dito sa unang 3-way switch. Yung dalawang ito, pagsamahin din natin. Tulad kanina, ang sinabi ko, paglagay ng electrical tape, kung anong kakapal ng insulation ng wire, ganun din kakapal ang ilalagay nyo pag sa actual na. Ako po, for demo purposes lang po, manipis lang po yung aking nilalagay. Yan. Tapos na po tayo sa ating line 1, line 2 at saka return. Dito naman po tayo sa ating traveler saka itong line 1. Ito po yung ating 3-way switch. May nakalagay naman po dito na 0 at saka 1 and 3. Ngayon yung 0 dito natin ilalagay yung line 1. Ito po. Ayan.
At saka yung para sa number 1, ating traveler, dito po natin sa 1 ilalagay. Yan. At ito po naman po yung isang traveler para sa ating number 3. Dito natin ilalagay sa number 3. Yan. Yan na po. At ito po yung ating pangalawang 3-way switch. Tulad ng dati, mayroon siyang 0, 1, and 3. Yung return, dito natin ilalagay sa 0. Yan. At yung galing dito nga number 1, sa number 1 din natin ilalagay yung dulo ng isang traveler natin. Ito. Yan. At yung isang traveler, sa number 3 din natin ilalagay. Yan. Ngayon, ipipix lang natin. Yan, pantay lang. Lagyan natin ng takip. At ito naman yung ating ilalagay. Sana na susundan nyo yung aking pag-wiring, lalong-lalo na doon sa mga beginners, para po sa kanila ito. Yan. Lagyan natin ng yan. Yan na po. Ngayon, ilagay natin yung valve. Yan na po, nakalagay na po yung valve. Ngayon po, kailangan natin mag short circuit test bago natin i-terminate dito sa ating breaker. Mahalaga po yan kasi para malaman natin kung okay ba yung ating wiring connection. Dahil hindi naman tayo perfecto na hindi nagkakamali. Kailangan i-circuit test natin para nakakasigurado tayo na nasa tama po yung ating pag-wiring. Continuity lang natin, hindi kaya buzzer. Yan. Ngayon, pag nilagay ko sa line 1 at saka line 2, pag tumunog siya, ibig sabihin may mali sa ating wiring connection. Pag hindi po siya tumunog, okay po yung ating connection. Lagay ko na po. Short ko muna. Lagay ko na po. Yan. Hindi po siya tumunog, ibig sabihin okay po yung ating wiring connection. Ngayon, pwede na natin i-terminate ito. Yan. Mahalaga po ang pag-short circuit para nakasigurado tayo na wala tayong mali sa ating pag-wiring. At palagi po itong naka-off. Ngayon, bago natin i-power on, sukatin natin kung mayroon bang power na pumapasok dito. Lagay lang sa volts at select sa EC. Mahina ng baterya ng digital tester. Yan. Nakaselect na sa EC.
nakasit sa bolt. Sukatin po natin dito kung mayroon bang voltahe sa ating line side. Yan. Mayroon pong 221.4. Ngayon, i-on ko po. Sukatin naman natin dito sa ating load side kung mayroon bang tumatawid dito na kuryente. Lagay ko na po. Yan. Mayroon pong 218.9 volts. Yan. Naka-on na po. Ngayon, subukan na po natin kung okay po ba yung ating wiring connection. Kung gagana po ba ito. Ito po ay control ng dalawang 3-way switch. I-on ko na po. Yan. I-off ko po dito. I-on ko po. I-off ko po dito. I-on ko po. I-off ko po dito. At kung aakyat ka sa hagdanan, kasi kadalasan ito ay sa hagdanan po at saka sa mga hallway. Kung aakyat ka sa hagdanan, i-on mo ito. Yan. At pagdating mo sa taas, pwede mo dito siya i-off. Yan. At pag baba mo, galing sa taas, pwede mo siya i-on dito. At pag nakababa ka na, pwede mo na rin i-off dito sa isang 3-way switch. Yan. Yan po yung function ng dalawang 3-way switch. Yan po, tapos na po tayo. I-off ko na lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po tinapos nyo ang demonstration na ito para doon sa mga baguhan, para magkaroon sila ng kaunting kaalaman tungkol sa kung paano mag-wiring ng 2 valves control ng dalawang 3-way switch. Maraming salamat po doon sa mga nag-subscribe na. Maraming salamat po. At yung hindi pa po nakapag-subscribe, sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel. At maraming salamat po. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Thank you.